What's up mga palangga? Thank you for watching this video. It's Megan JP and welcome back to Darren Nalangga YouTube channel. If this is your first time watching our video, here on our channel, we're giving contents for self-improvement, life tips and tricks, and helpful reviews. And for today's video mga palangga, I'm so excited to share with you an update with our Pag-ibig housing loan application at yung naging journey namin. So if you're interested, please keep on watching. So, last month of April this year, mga palangga, 6 months ago na din. So, nag-submit kami ng aming application to Pag-ibig Housing Loan. Kasi yung aming current housing loan namin is nasa developer, which is, ang laki ng interest mga palangga, which is 9%. So, ang laki na binabayad ng aming monthly amortization and yung amount, mas malaki pa na pupunta dun sa interest. So, binabayaran namin kay developer is nasa 16,400, almost 16,400 per month, which is ang laki nga ng interest. Kaya, we decided to transfer our housing loan from developer into Pag-ibig housing loan kasi mas mababa yung offer ni Pag-ibig. Submit namin yung mga requirements needed at ginawan ko yung video mga palangga about kung ano nga ba yung mga requirements na hiningi nila, ano yung mga requirements na kailangan i-submit for transferring of loan. So, if you haven't watched that video mga palangga, so watch that video mga palangga, lagay ko na link. Nalan din yung link on the description box below sa comment section and also after end of this video. After submitting all those documents kay developer namin siya sinubmit kasi si developer yung magpa-process nung request na i-transfer yung loan from developer into Pag-ibig. So, sila na yung nag-asikaso ng aming mga documents. So, binigay kami mga palangga ng turnaround time which is 6 months processing time para ma-complete yung transfer. So, counting 6 months mga palangga, April, May, June, July, August, September, October. So, dapat on or before October, dapat may ma-receive na ako notification about updates ng status na aming Pag-ibig housing loan. Pero, during that time mga palangga, I think mga June, nag-reach out na rin naman si Pag-ibig kasi nag-record pa sila ng mga seminar or parang may hiningi pa sila mga additional documents like yung mga application form, ganun. So, nakakatawa din kasi nag-reach out pa rin naman si Pag-ibig. Di ba, naging online na yung mga seminar namin kasi siguro dahil nga sa bagong process, may option na for online. So, yun, naging online yung process namin for mga seminar na hiningi ni Pag-ibig. After that, mga palangga, wala na kami na-receive na updates. After nung seminar niya, isang beses lang yun. And then, wala na kami na-receive na updates. Last na update na na-receive ko na mga palangga is October na. Kasi na-expect ko naman sa October talaga. So, nag-follow up ako sa developer kung ano yung status na application namin. Kasi nga si Pag-ibig is wala kaming masyadong direct na makitang status kay Pag-ibig talaga. So, kailangan every time na magpa-follow up kami, kay developer kami mag-check kasi nga sila yung naglakad nung aming documents ng pagta-transfer ng loan. So, kay developer kami lagi nagpa-follow up kung ano na yung status ng aming loan transfer. And then, naka-receive na kami na updates mga palangga nung 3rd week na October. And, ayun, sobrang na-dismaya, na-disappoint ako mga palangga with the result. Kasi no October mga palangga, nung saka pala ako nag-follow up, saka pala sila nagsabi na may kailangan pa silang documents needed, yung Pag-ibig para ma-complete yung pagta-transfer. So may something pa silang documents na kailangan pang i-validate sa akin, which is ang weird lang kasi dapat finalo up na nila ako on or before October, diba? Pero, ayun nga, doon ko pala na-find out na may documents silang nare-required. And, yun nga, documents na required mga palangga is yung sa co-borrower ko na kailangan daw updated yung COE. So, basically, mga palangga, kapag mag-apply ka sa mga housing loan, so, kailangan dapat ikaw o yung co-borrower is dapat hindi ka muna mag-resign sa iyong current work kasi naapektuhan pala yung application mo. So, anong nangyari, naka-receive sila na update na hindi na siya nag-work with the company na binasahan kong documents. Nakaka-disappoint lang din kasi itong si Pag-ibig, nag-request sila ng validation dun sa employer pero agad-agaran yung kailangan nilang i-respond. Normally, it takes days bago mag-reply yung company for verification ng employment. So, naka-receive ako ng notice mga palangga on month of October, 3rd week na disapprove daw yung aking Pag-ibig application loan, which is sobrang disappointed ako kasi nga, di ba, you waited for 6 months, more than 6 months, tapos
nung pinaka-last month pa saka pa makaka-receive ng notice na hindi ka approved with your application. So, ginawa ko mga palengga, pumunta ulit ako ng developer, nag-submit ako ng mga kailangan details, pero dahil na-submit ko na rin naman siya mga palengga before, so nagbigay ako ng additional information, like yung contact information ng employer, tapos nagdagdag ako ng additional 1K for processing fee, something ganun. Kasi kailangan i-refile daw siya ulit. And then, nakalagay naman dun sa notice na it will take 30 days daw, up to 60 days. So, kailangan dapat makomply ko yung additional information na hiningi nila, which is yung contact information ng new employer ng co-borrower ko. So, I have submitted all those information naman mga palangga. And then, lagi ko talaga sa pinapollow up like every week. Lagi ko sa pinapollow up kasi ayoko na mawalan ulit ako ng updates like yung mga nangyari nung during time na wala pa akong na-receive na update. So, ang hirap na magantay ka lang sa updates tapos ma-receive mo updates is ayun, may kailangan ka pang information which is dapat na ibigay na sabi na sa'yo before. So, this time mga palangga, nagkaroon ako ng initiative na ako na yung mag-follow up lagi kay developer. And then, nung second week na mga palangga nung November, which is naka-receive na ako ng notification sa kanila na approved na daw yung aming Pag-ibig housing loan. So, more than like 7 months ka mga palangga bago natapos yung aming application processing. Pero okay na din, sulit na rin yung pag-aantay kasi yun na naman yung goal ko talaga na ilipat namin yung aming housing loan to Pag-ibig para mababa yung aming monthly expenses. So, I'm so happy to share with you mga palangga that we are now approved kay Pag-ibig. So, ang saya-saya sa feeling na mababawasan na yung monthly expenses mo. So, di bali yung bagong computation mga palangga, kung binabayaran namin is nasa 16,400 kay developer, kay Pag-ibig magiging 6.25% na siya. So, mga nasa 11,900 plus yung magiging monthly expenses namin. Almost 12K din siya. So, nakakasave kami ng nasa 4K din mga palangga every month, diba? So, malaking bagay na rin yung 4K every month na makuha mong savings. For 30 years din naman siya mga palangga. Pero the good thing is, you have the capability na para ma-manage mo yung housing loan mo. Kung gusto mo magbayad sa principal, mag-advance ka sa principal. There's an option kay Paymaya na nakita ko na pwede ka magbayad in excess ng yung payment kay principal para mabawasan yung total loan balance mo. So, di bali nadagdagan din yung aming amount ng total loan mga palangga kasi yung Pag-ibig, yung kay developer, yung last amount ng total namin is nasa 1,600,000 nasa almost 1,700,000. Pero ngayon kay Pag-ibig naging 1,800,000 plus. Siguro nga dahil dun sa processing cost kasi may additional nadagdag yung yung processing cost nung aming transfer doon sa total loan, which is understandable naman siya mga palangga. Pero I'm so happy na transfer siya kay Pag-ibig at last. Hindi na ako, ayun, alam mo yun, masulit na siya mga palangga kasi nga hindi na masyadong mabigat sa bulsa yung magiging monthly expenses namin. So, I'm so happy that we got an approval na with Pag-ibig housing loan. So, di ba mag-start yung aming housing loan mga palangga kay Pag-ibig on December 13. So, dahil nakipag-ibig na kami, mag-stop na yung payment namin kay developer for November. And then, next month na for December afterwards or moving forward is kay Pag-ibig na kami magbabayad with our monthly amortization with our housing loan. I'm very, very happy that we are now with Pag-ibig. Kaya sa mga palangga natin dyan who has an existing housing loan sa bank or sa developer. So, check nyo din mga palangga with your current housing loan kung pwede bang i-transfer siya sa Pag-ibig at ano yung process para ma-transfer nyo din siya mga palangga kay Pag-ibig. Kasi sayang din naman yung binabayad natin as Pag-ibig member, diba? So, take natin yung opportunity or take advantage natin yung benefits natin to get the housing loan with Pag-ibig kasi mas mababa yung interest niya. Sa update naman mga palangga, gawan ko ng video kung paano nga ba magbayad kay Pag-ibig housing loan at ano yung option, paano nga ba magbayad din in advance dun sa principal para mabawasan yung
total amount ng loan natin. Kasi may iba tayo mga palangga na hindi sila nag-aantay ng 30 years. Although nasa 30 years yung aking term, pero gusto ko siya matapos like 5 years lang or 10 years. So, we'll find out mga palangga kung ano nga ba yung mga ibang ways para mabilisan yung pagbayad ng ating housing loan yung Pag-ibig. So, gawan ko yun ng video mga palangga in future videos. I hope you enjoy watching this video. If you do, please give a thumbs up and subscribe na din for more helpful videos like this. Thank you so much for watching. Again, this is JP and I will see you all on my next video. Bye!